Wala lang. Hindi, ano lang yun. And then, we'll come up with the video. Go na to, sir. Sige ma'am, tulungan ko kayo. Go na yan. Apo, ayan. Sinisiyasat po ngayon ni Admin Arnel Ignacio Ating conveyor belts. Yung X-ray personnel po ng Bureau of Customs, ayan po sila. Nandito din po yung kanilang screens kung saan nakikita natin kung meron tayong suspicious items. Ano ang mga bawal? Dito po sir, meron po tayong lahat ng listahan ng prohibited, no? Pero hindi po natin to ma-explain lahat ng madali. Kadalasan, ito, may mga dala silang pagkain. Pagkain po. Ang common kasi na Baboy. na misconception sir is that ang customs ang nagbabawal. Mga regulatory agencies po na kailangan naming sundin ang kanilang sariling rules. Kasi kami po yung Napakagandang tagabantay. punto niyan. Oo. Si customs po, hindi tayo nagre-regulate, tayo po ay nag-i-implement. So, kapag dito po, syempre, machine, hindi natin talaga alam kung ano nakikita ng machine. Pero sa training ng ating mga X-ray personnel, kung meron po suspicious sa bagahe, chok po, minamarkahan yung bag. So, kaya pa minsan magtataka tayo na paglabas ng bagahe, merong joke na may nakamark X. Hindi ka sini-single out. Hindi po. Kasi dito pa lang, hindi ka pinag-iinitan. Hindi. Kasi hindi po natin alam kung sino naman yung may-ari ng bagahe. Dito pa lang po. Napakagandang punto nun. Ulitin natin yun. Hindi nila alam kung sino ka pagdating dito. Yes, sir. Okay, so alisin na natin yung notion na ikaw ay sinisingle out. Dahil dito pala, walang information dito kung kanino yan. Yes, sir. Yun, napakagandang punto nun. Baka gusto niyo po makita, sir, no, kung ano natin. And then itong mga cameras po dito, kasi para dun pa lang sa carousel, kung saan natin hinihintay yung bagahe, actually nakikita ng pasahero to. Kung ano nangyayari, para talagang alam nila na safe and secure ang kanilang bagahe. Walang binabalibag, walang binubuksan, walang anchoring. Tapos, ito po, atin. So para wala pong confusion at hindi magkahalo-halo ang mga bagahe ng mga pasahero kung nagsasabay ang arrival ng mga aircraft. For the guidance ng airport operator, ng ating mga cargo handlers, nakasabi ko kung ano. At dito po, which flight siya. Nakakalito naman mo. Pero trained na po yan sila para dito. At kailangan pong mabilis kasi magagalit din po yung mga pasahero natin kapag matagal. So dito admin, para makita po natin. Kung dito nga, hindi alam ng tao. Hindi nila alam, wala silang idea kung kanino yan. Ito po sir. Ayan po ang nakikita natin sa image ng mga bagahe. Ngayon halimbawa kapag any suspicious na item na makikita, mamarkahan po ng X ng ating X-ray personnel. Again, tama po kayo, hindi po alam kung sino po may-ari ng marka. So, base lang po base dito. lang dito sa nakita nila, lalagyan nila ng marka ng X. Opo. So, hindi ka sinisingle out. Hindi po. Dahil wala silang idea kung sino may-ari nito mga maletang ito. Base lang po talaga sa images na nakikita natin, and train po ang ating mga dinedeploy na X-ray inspection project personnel. Sila lang din po ang authorized para mag-conduct ng kanilang profiling, kumbaga, no? Or yung subject for verification. Meron lang isa siyang narinig ko bawal ba dito ang battery? Meron bang ganun? Actually, sir, di ba pag board natin ng eroplano, meron na talagang advisory na kailangan hindi pwedeng naka-check-in ang mga baterya, electronics, kasi po, that is not just for customs purposes. Safety po na lahat ng pasahero at aeroplano kasi this might siguro baka mag-contract or anuman sa heat or temperature changes ng cargo hold ng aircraft. So this is a policy outside of customs. So hand-carried mo dapat? Hand-carried mo dapat, no? At saka ngayon po in our international airports, di ba pinapasegregate na po, no? Ang lahat ng electronics, kailangan mo ilabas yung kasi para nga po for the batteries and kung ano yung mga sources of power ng mga devices, nakikita ng ating mga ito, kagaya nito. Buting malaki. Yan po, no? So kapag ganyan, we will have to see if that is
an expensive bottle of liquor, for example. O, ganyan. So, ito po, mahirap siya. From our perspective, tayong dalawa po, no, hindi natin masyado ma-identify kung ano ba talaga. Except pag napakaklaro po ng shape niya. Halimbawa, ito, sapatos, yung mga ganyan. But our X-ray personnel, they know the parameters kung ano po yung kailangan nilang i-check. That is another electronic item na nandiyan po. No? Tapos yung mga damit, hindi na masyado. Ano ba ang ating talagang kailangan i-check? No, para hindi naman masyadong magulo na lahat na lang na ay pina-flag natin na suspicious. Nakikita po natin dito sa machine, iba po ang kulay na lumalabas sa mga precious metals. Kasi meron po talaga nagpapasok ng alahas at hindi nagbabayad ng buwis. Malaki po ang tax leakage kapag napabayaan ng customs ito. So that's why binabantayan natin. Yung pong tanong ninyo kanina na sinabi ko po na regulatory agencies na gumagawa ng rules. Mga pagkain, gamot, kailangan po talaga namin i-check kung may mga permit ito. Kasi it might harm the Filipinos kapag pumasok po sa ating merkado. So kailangan na meron siyang necessary permits. Nandyan din po ang ating partner agencies, Bureau of Quarantine, specifically for them to be able to check kung meron nga pong permit. Nandun po sila sa tabi natin. Meron, ito, magkano ito? Ano yung Ikaw nga, explain mo. Hook. Ayan, hook. Ebe po natin. Sige. Yung kanina po sir, yung malaki wine po yun. Pero hindi natin demand kasi isa lang po. Hindi yung kita lang. Kasi po siya sir. So, ayan, different angles to home, no? Yes, sir. This is from the top, and this is from the side. So, mamaya admin, puntahan natin yung ano naman, yung sa, kung saan na po ito lumalabas sa carousel. Admin, gaano kaklaro ngayon yung pagpapaliwanag ko sa inyo ng customs? Ganito, ang una natin kasi pakay, kami yung magkakasama sa pamahalaan. Natural, yung interest ko, siyempre for OFWs, pero hindi ko naman pwedeng baliwalain yung stand ng Bureau of Customs. So, aalamin natin, and anong pakay natin. Tulungan natin, magtulungan tayo sa pagpapaliwanag. Kung gaya ngayon, ang linaw na, wala naman palang hihingin. So, hindi magtulungan lang tayo doon. Kasi, tulad nga nasabi ni Sir, good vibes tayo. Kasi, tayo rin ito magkakasama eh. Diba? Mas maganda yung uuwi tayo na nakamiti, masaya. Ano lang eh, paliwanagan lang. And from our side sa OWAS, I promise, ano yan, nandun kami lagi sa pananaw na magtulungan tayo. Kung ano yung magko-compliment. Kaya masaya naman tayo. Nandito, ito, binubusisi natin. And then we can support the Bureau of Customs by means of explaining it. Kaya, tulungan lang eh. Maraming salamat, admin. Tama po kayo Kasi na, kawawa naman. Kita nyo naman, na-death threat pa yung mga tauhan nila. Diba? Yun, sobra na yun. Sobra na yun. May mga threats pa gano'n. Hindi na yan. Talagang kahit sa anong angulo, hindi na tama yun. Ito po, admin. This is initiative ng Port of Clark, Bureau of Customs Clark. Tayo lang po ang airport na merong ganito na information na tools para sa ating pasahero. Meron po kasi tayong tinatawag na e-travel ngayon na online na yung ating pagdeklara ng mga bagahe natin. So, para po sa mga pasahero na hindi pa pamilyar dito, ito po yung nailagay natin na tool. Instead po yung mga tarpaulin kasi hindi po nakaka-attract ng attention. At least ito, while they are here waiting for their luggage, visible sa kanila. On process pa po yung procurement natin ng additional na ganito kasi ilalagay natin sila sa lahat ng strategic areas natin dito sa airport. So para talagang bombarded with information ang ating mga passengers at alam nila Baka pwede rin yung lagayan sa mga opisina ng OWA all over the world. Baka
pwede po. Kasi No? lagi silang nandun. Hindi, isama natin yan sa briefing. Oo. Yan po siya. Kung paano mag-fill up. Clark personnel po ng customs yan. It is in Korean po ngayon kasi different languages para sa lahat ng mga pasahero na dumarating. At least, hindi lang po ano kasi maraming non-English speakers. Pero of course may Tagalog din po sariling ano natin, diba? 최우선으로 생각합니다. 신속한 데이터 공유를 약속하며 작은 세탁 방지 위원회 및 앵커, 센트럴 플러스와 Isama natin yan isama natin naman yan sa admin. Ito, I want to show you. Ito po, sa aeroplano pa lang, ang flight crew ang nagde-distribute nito at ina-announce na kailangan nilang i-fill up. Meron din pong form ang Bureau of Immigration. Although, meron tayong e-travel ngayon, and this is one of the initiatives natin na ma-automate natin ang ating mga business processes sa ating mga ahensya. Pero may mga pasahero po, of course, na medyo hindi masyadong tech savvy. So, we assist them as well in filling this up, no? Meron po mga passengers din na hindi sila nakapag-fill up or medyo confused sila kung anong ilalagay. Nandiyan po ang ating mga customs examiners. At naglagay po tayo ng mga flight supervisors na basically ang gagawin lang po nila is to assist our passengers to check if they have any concerns at roving po sila dun sa second floor, dito sa baba. Every time na medyo humahaba ang pila, tinatanong po kung ano ang kanilang concern para po pagdating naman dito sa ating lane mismo, ready na po lahat. Nakapag-fill up na po sila ng kanilang declaration form as well as kung online naman nila po ginawa, then they would have already been able to generate the QR code at may mga scanners po tayo at doon na po lalabas lahat ng detalye. I-include namin ito sa orientation nila bago lumipad kung saan man bansa sila ng galing. So, yung kanina sir na tinignan natin, this is carousel number 2. So dito po, tapos na yung mga pasahero. If you notice, kung bago tayo pumasok kanina, medyo maraming pasahero. Pero napakabilis natin na-clear yung isang malaking eroplano, no? So, wait time natin is really not that long. May mga ganito lang po na, of course, natural po yan, no? Na our customs examiners there, yan ganyan na siya mismo yung nag-fill up kasi ginaguide niya nga po yung ating pasahero. Pakita natin. Ito, ganya, ginaguide siya. So we have them there. Ayan po ang ating at saka pati mga interns natin kasi marami pong mga interns from different schools in Pampanga. Ito po ang aming pinapagawa rin sa kanila para ma-experience at makita nila kung ano yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dito sa airport. Oo, ito. Ikaw na lang. Iniwan na daw siya ng kasama niya. So we have special lanes, no, for our persons with disability, pregnant women, as well as senior citizens. Tapos pag wala naman na pong tao sa ibang lane, nandyan po yung flight supervisors para hindi nga po sila bottleneck. Kasi parang sa grocery lang, nakakainis po yung experience. Alam nyo, ang daming counter, isa lang yung pahera. So dito talagang nandyan, kompleto po sila. Inayos namin yung schedule ng deployment, naka-uniforme po ng maayos, at friendly and polite yung ating mga personnel. At saka nandiyan sila lahat. Gases. Everyday po yan. At saka lalo na po sa peak hours natin na nagsisimula ng midnight hanggang alas 5, alas 6. So yan po talaga yung crunch time natin. Ito medyo... Sana dito na lang magkaramihan ng London. Dito kasi maluwag eh. Ito na tayo, Sir Mag.
land. Kasi doon sa ano, sikip-sikip doon sa... Sikip-sikip doon sa... Actually, hindi nga po nagagamit pa yung ibang carousels at ibang mga place. Kasi ganda na po yung... Sisigan mo sa Terminal 1. Gano'n sa Terminal 3. Tapos 2 hours away. Meron naman pong bus actually every 30 minutes from SB. Si Ruby Bus. Ano, meron tayo ng Ruby. Kaya siguro dapat mabalik. Yan na. Kasi nga, Ay na. pero tinamaan ng pandemic, bumagsak yung number of flights. Siguro mga 60% pa lang sa flight capacity, sa flight level ng pandemic. So, syempre, mahirap na at saka maganda nga po sana na yung mga staff tapos connected na so yung box na madami yung mga para Kaya lahat natin kailangan i-address yung mga ganito mga nangyayari. that's exactly why sir na we really made it a priority na maganda yung ating passenger experience kasi yun ang common na goal ng lahat ng mga government and private corporations dito sa Clark International Airport. Tutulong kami dyan from our side. Saka napaka-welcome po ng mga suggestions ninyo. Salamat. Maraming salamat. And we'll put dapat to mag-end ng Living Happily Ever After. Yes. We'll bring, I'll try my best to bring her in. And yung mga nakaikwento niya, hindi kayo magkakain. Hindi na kayo nagkakain. I'll trust the good parts of our The hearts. good nature of people. Sawsawero lang yung mga netizen na kung ano-ano mga pinupit. Yun Sawsawero nga, lang talaga. ano mo, dyan nga kasi ako, dahil pagka sinabject mo na sa ganyan, wala kang paraan na magpaliwanag eh. Luging-lugi ka na eh. Sasakay na doon sa... Luging-lugi tapos ang dami pang kasi ginagawa content, siyempre kikita sila. Kaya ganyan, may mga death threats kasi nagpapataas lang. Ito sir yung regular lead natin. Actually, ito pinapalitan ko sa natin, pasahero. And then yung, kunyari, halimbawa, pag mahaba yung pila, yung flight supervisor, lumalapit na sa kanila para yun na, ma-assist sila. And even, yung Artistahin pa pala ang mga rito. yes, sila po yung models natin sa sa ating infomercial na ang Port of Clark Bureau of Customs na po ang meron. So, pagdating dito, halimbawa no na kanina sir na may na-mark X for instance. So, trained po ang ating personnel na paano na pag dumating na yung pasahero, kailangan. And then, i-explain sa kanila. For example, anong nito? Ito, I'm not prompted ito. Anong spill ninyo? O, pasahero ako, anong sasabihin mo pagdating? Hi sir, mabuhay. Welcome to the Philippine Predictor. We have lot predictor. At pag sinabi naman po nila na natin so meron po silang ito po natin sa regular. Saan? Sa Regularly. Kasi actually, meron po tayong malaki na sign sa taas. Nothing to declare. Yes. Pag naligaw lang po sila ng ganyan na so here, nothing to declare. Dito, goods to declare. So pagdating doon, sir, kung nakapag-generate sila ng QR code, papakita namin sa inyo yung pag... Ito na paring Art. Dito na natin. Where is your scanner? Tawagan ko na si So kapag nakapag-generate po ng QR code ang ating passenger, dami na pala nating viewers. so kapag nakapag-generate na po sila admin ng QR code, halimbawa, ito, may QR code na po ang ating pasahero, dito po natin isa-scan yung QR code.
at lumalabas po ang data sa computers natin. So pwede po na kanilang i-fill up itong hard copy ng declaration form. Pwede rin po dun sa e-travel natin. Meron po tayo, bukod dito, hindi lang po dito natin to na nilalagay yung reminder. Airlines din po sinabihan din din-encourage natin dun pa lang sa country of origin mag-advise na po sa pasahero na meron po tayong ganito para ma-fill up na nila. Ganun po yung ano natin. So, Sa mga nire-report naman namin, wala kayong problema yun. Kasi Wala po. really very well. And we will even further regulate yung pagpapaliwanag ng orientation at yung magandang practice. So dito, admin, kaya po meron pa rin tayo nakalagay na file, kagaya din po na nakita natin kanina na meron tayong examiner na siya yung nag-a-assist. Yun, nandun pa po no, na hindi niya alam na nandito tayo. So, just in case na medyo confused po ang ating passenger ko anong gagawin, we still have them here. Our customs examiners will assist them. No, when yun po, the others tumatabi muna sila para those that are ready can go. Iniiwasan po kasi natin magka-bottleneck kasi syempre cause for irritation din yun sa ibang passengers kapag masyadong matagal. So, mindful po kami sa... Bubulyawan. So, halimbawa, kung may i-declare, what talagang yung protocol natin? Wala po siyang before papipilapan po namin siya ng mga declaration. And then, may sasagutin po siya sa loob. Check po niya kung ano po mga dala-dala niya. May sa mga tanong po dito, pero Ano ba yung common na madalas hindi na naiintindihan na hindi mo basta-basta pwedeng ipasok na hindi mo dinideclare? yung mga kagaya Ito, po pinaka-common. minsan po kasi kagaya po na nangyari, yung mga dala nilang cellphone, minsan hindi po nila dinideclare. Pag po hindi nila dinideclare, meron po tayo mga x-ray machine sa baba. Nakikita po nila. Kaya po, halimbawa po, pag nasa taas po, hand carry. So yung wala po siyang quarter case. Pagdating po dito, kaya po piniverify namin kasi meron po kami mga emails na nasa cellphone sa amin. Kaya nakikita po namin, pagdating po dito, kaya po pinupusin namin for verification po. Yung ba yun, nilipat niya ba yun? Yung ba yung nilipat? Hindi po natin ma-establish kung talagang nilipat, pero nilapitan po ng ating officer na bawal po magbukas at maglipat. So whether na nagawa man na kompleto yung in-advise naman po na bawal. Kasi nga po, nakita sa image sa taas, forwarded dito sa ating examiner, para po maayos yung pagkaka-inspect natin. So, dito po itong ginagawa, pag mahaba na po madaming pasahero, meron pong lalapit ulit. So, palipat-lipat po yung mga examiners natin just to make sure na mabilis, efficient yung ating examination. So, dito habang binubuksan din po, what do you explain to the passenger kapag may mga standard na mga tanong and Unang-una explanation tinatanong po namin kung may dinideclare po siya. Dahil kasi po verification naman po. Tapos again, hindi niya po dineclare. Kasi kagaya po nung nakita nyo, nakasagot po sa custom declaration niya is puro no. And then pagdating po sa taas, for verification po. So, ulitin po namin sa kanya kung talagang may dineclare siya. Kapag sinabi pong wala, verify namin. Kagaya nun, dapat dineclare niya yun. Dapat po dineclare niya yes, na may dala. Dapat po niya. Kasi pagdating po ng image po, nakita po ng x-ray. Kaya pagdating po dito, for verification po. So pa yung pati hand carry niya in x-ray. Opo, meron po sa taas. Yun admin yung tiningnan natin sa taas na lahat po ng hand carry ay kaya nating i-x-ray dito kasi we have modern machines bago po yan lahat at kompleto po tayo ng equipment. Pero kung dineklara niyang OFW siya, walang problema, no? Walang po problema at kasi wala po kaming way din to, hindi po namin malalaman kung ano po yung Kaso nilagay category. na hindi siya OFW. Kasi andito po yun sa pinakaharap pa lang at saka malaki po, type of traveler. Ito po yung meron po talaga tayong box na OFW po. Sa purpose of travel naman, dito din po natin ilalagay kung ano yung naging purpose natin in that particular incident, vacation po yung So,
talagang ang presumption is hindi namin ma-extend yung privileges sa isang OFW kasi iba naman po yung impormasyon na binigay sa Bigay atin. niya bikasyon, dito bakasyon, sa tas hindi yun. So, turista siya parang turista bale po ang aming pagkakaintindi. Bali po dito, base po dito sa pagka-fill up ng Therefore, declaration. in-implement yun lang yung nararapat. Yes, sir. Nandito naman din po ang ano yung mga prohibited. Pag nagtatanong po yung mga pasahero natin, readily in-explain natin sa kanila. Andito din po yung mga threshold na tinatawag ng mga tax and duty exempt. No? We will give you po a copy. Andito, standard po ito sa lahat ng mga international ports of entry natin. Hindi lang po ito unique sa Port of Clark and mandatory po sa lahat ng pasahero. Yung dala-dala niya, luma, hindi nakakahon, pero binili niyang ganun. Will it matter? Wala pong problema kasi ang ginagawa, kagaya po sinabi ni Ms. Garcia, is that for verification lang naman. Kasi syempre pag nakita po siya sa x-ray machine, kailangan na talagang tingnan ng ating x-ray ng ating lane examiner. Kasi pag hindi naman din po nila ginawa, mali din po at remiss sila sa kanilang duty. Kapag kasi nagsasubmit po tayo ng examination report for every passenger. Ngayon na naka-e-travel po tayo at yung pag ginamit natin yung scanner ng QR code, nakakompile po yan yung database natin at transmitted sa National Office. Kasi para mas maigi at mas efficient yung pag-risk profiling natin. Kasi hindi na naman po yung mga cellphone ang kailangan bantayan ni Bureau of Customs. Marami pong posibilidad ng pagpasok ng kontrabando sa ating merkado. Yun po yung napaka-importante. Nandito po ang ating partner agencies, Bureau of Quarantine, kasi kagaya nga po na sinabi ko, and I'd like to emphasize na si BOC, hindi po kami regulatory agency. Pero ang responsibilidad namin is to implement the rules and regulations of our regulatory agencies. Halimbawa na lang pag sa gamot, FDA permit is very important. Pag hindi po namin ito hinanapan ng permit, napaka-risky po nito sa Pilipino dahil baka expired or pinagbabawal ng mga gamot walang permit. No? So, that is our duty and responsibility. Parte po ng ating border protection na function. Yun. Okay, I have sufficient information that we can formulate a messaging format para dito. Ngayon nalaman natin yung kung saan nagmula. Hindi mo pa na dineklara OFW kayo. So, ang pinataw sa'yo, yung pang turista. Kung nabanggit mo na OFW ka, ang ilalapat sa'yo, yung 150. Eh, hindi mo nga chinikan pala yung OFW. Ang binigay sa'yo, ang nilapat sa'yo yung batas, yung pang hindi OFW. So, that should clear it. Yes, sir. Diba? And i-end natin ito ng masaya because ang Bureau of Customs ay kapartner natin. Dahil pare-pareho tayo nasa pamahalaan, magtutulungan tayo na magpaliwanag. And the last thing that we need, magkaroon pa ng additional problem dahil napakalaki na ho ng responsibilidad ng lahat para palakarin mo itong airport. Napakahirap. So, again, we commit our our promise sa inyo na magtutulong kami para sa kung direksyon yung gusto puntahan from our side. Makakatulong aming pagpapaliwanag, we will generously provide it to the Bureau of Customs. Okay. Kaya, magsika sa ayo. Maraming salamat, We will help. Admin. Thank We you will very help. much. And thank you din po sa inyong mga suggestions sa amin, and we will definitely implement them. No? Kasi importante po talaga na mapaganda natin ang passenger experience natin. We will help. Kaya katulad dito, siguro itong mga inyong pinalalabas, kahit doon pa lang sa offices namin abroad, ilabas na natin. Kasi madalas silang nandun eh. Pwede po. Madalas silang nandun. So doon pa lang, meron na silang orientation. Ganito sa customs, hindi ka hinaharap. Gusto po namin din kasi actually magpalagay sa mga airlines sa yung check-in counter pa lang sa ibang bansa. Kaya lang, may charges po yun sa airport doon. So, labasan po Total naman yung mga OFWs usually sa amin naman, lalo na pagka bulto-bulto sila dumarating, sa amin naman yun hihinto muna eh. So, doon, pwede natin lagayan. Sige, sir. Lagyan natin we have about 34 offices all over the world. And, malaking bagay po yun.
information campaign at saka gagawa po kami ng simplified na para lang po talaga sa OFWs natin para mas madaling maintindihan, immediately na address na yung mga tanong nila para pagdating wala na pong walang confusion, wala na pong We will problema. Tulong tayo dyan. Tulong-tulungan tayo. Thank you. Thank you. Local media muna sa CLTV. Okay. Bigyan muna tayo ng support. Nakita mo naman umaalingaw sa sa Facebook, sa Twitter, and then lahat na ng nagbigay na ng kanilang opinion. Katulad doon nabanggit, may death threats na yung mga taga hindi natin pinasasaya yung gano'n. Nakapareho kami magkakasama sa government. Tinitingnan ko lang dito yung pakay nila. Baka meron lang hindi napapagkaintindihan. O ngayon, napaliwanag. Naku, ang simple-simple lang naman pala. Ang simple-simple lang. So, ino-offer ko yung side ng OWA. Kami naman, lagi naman ganyan ang nakakasagupa namin. Laging mas mabuti yung partnership, yung collaboration. Kasi kami magkakasama kami magkakasama. Hindi kami sumasaya kapag meron kaming kapwa sa pamahalaan na nababanatan ng gano'n. Tapos yung pala meron lang hindi napapagkaintindihan. Doon po sa case conference nyo kanina, kayo po, nasa industriya ho kayo ng media at kabisado po ninyo yung sinasabi yung body language at yung paraan po ng pakikipag-usap. Tingin mo ninyo kahit may kailangan tayong isaayos doon po sa messaging. So that's why. Kasi alam mo, kitang-kita niyo naman si Tony Gino. Very scholarly. Diba? Naramdaman ko, gusto niya talagang paisulong yung best practices. The sincerity of his leadership, gusto niya maging world class. So, ang ganda ng kanyang pakay. No? So, kailangan natin silang tulungan. So, yun lang kailangan magkaterno-terno tayo ng goal. Yung isa yung goal natin. Kitang-kita ko with all sincerity, inikot tayo sa buong airport, pinapakita na ito yung tama, ito yung maganda, ito yung mabuti. So, kailangan natin tulungan. Magkatulungan tayo. Kasi kami naman doon lang sa OFW, hindi naman namin alam pagdating doon sa ibang bagay, di ba? So, doon wala kaming opinion doon. Kung nasasaktan sila, masakit sa amin naman na may death threats pa sila nga abutan, we do not want that. Pagkaklaro natin, yung kultura ng pasalubong, anong nalaman Yun mo? nga, hindi. Kasi nga, hindi mo pala nasabi ko OFW. So, natural naman kung ano yung gagawin niya, kung ano yung diniploy mo. Diba? Hindi mo pala sinabi OFW pa. So, ang nilalapat lang nilang, pinatutupad nila, yung karaniwang pasahero. Yun, 10,000 lang. Kaya pala nila inuulit-ulit yung 10. Ngayon, sinabi mo OFW ka, lilipat ka doon sa 180. Di ba, simple lang? Hindi na kailangan umabot sa mag-away sa social media 2 araw. Ako, natawagan ko pa, ano ba nangyari? Diba? So, basta ang ending ito, gusto nating, of course, approval of Atty. Austria, kailangan to mag-end ng magkaibigan, hindi ka ginanyan, and doon tayo sa good vibes. Kailangan bang i-take down? Mananawagan din ba kayo na i-take I down? will look for her. I will look for her today. Hindi nyo pa po nakausap? Nakausap ko kahapon Sabi ko ang pupunta ako rito. Ang pakay lang, we fix it. Hindi to instigate a debate or hindi yun. We will fix it. How about the cellphone? Nasoli ba? Hindi naman nila kinuha. Diba? Wala naman. Wala rin tax na binayaran. Wala rin siya tax na binayaran. Language, communication. Anong payo ho ninyo sa mga OFW na nakabantay ho dito sa... Pareho rin naman lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Huwag agad tayong nakaturbo pag umarangkada sa ating emosyon, no? Wala kayong kagalit dito. Hindi na tayo nagkakaintindihan at part of the process of improving our state of life dito sa Pilipinas. We have a world-class airport here in Clark, and in all sincerity, naramdaman ko doon kay Atty. Nino Austria, yung kanyang yung vision niya, gusto niya
world class yung operations dito. Makita nyo naman yun, hindi na niya kailangan pa paliwanag. And yung implementation, natural kailangan nyo gawin. So, May binabanggit ka kanina yung execution ng pagiging professional versus dun sa kultura ng mga OFW na kaya nga dapat doon, friendly. doon naman, doon ko, ino-offer ko na meron ko yung mga na-discovering paraan, kung paano natin ito, share namin. Share namin. Kasi nga, ang ultimo yung goal natin, tulungan natin naman sila na ma-implement. They're trying their best to improve it. No? World class nila eh. World class ito eh. So, ang mga magiging paraan, ganun din. So, unawaan lang to. Unawaan. Ang dulo, wala ka palang kagalit. Wala kang kagalit. Nakatugma Hindi ba? ka nila raso. Kailangan ito ang mangyari. Magkasundo at burahin na natin. So, burahin na natin yung Salamat po, Admin. Sir, singin na natin para at least malaki yung mensahe dito sa yung scope na Kapampangan pa pati ito. Palit lang ko ng okay, sa Kapampangan. Hindi, I mean yung pong nagpalaganap ng video. Sir, punto por punto. Una, ano yung na-violate ba? Bakit hinarang? Alright, una kasi, no, kagaya ng pinaliwanag kanina ng ating lane examiner, we have X-ray machines, kompleto po tayo ng X-ray machines para sa check-in luggage. Yun po yung bagahe na nasa breading ng aeroplano, pati po yung dala-dala natin, no, na hand Hindi ko makita yung kamaling pa. Siyempre kapag may nakita po yung ating X-ray personnel, pina-forward po yan sa ating mga examiners dito sa lane bago sa pasahero. Hindi po naman talaga natin makikita kung ano yung nilalabas. Kaya Tawagan ko na nga siya. prepared Kaya papaalam na tayo rito. I-examine siya and hi. rely on what is declared sa declaration form. So, sa aeroplano pa lang, paminsan... Ano ba yan? mga Bakit para nang tayo nakagulo yung buhok ko? So we give them an opportunity to fill it up. Okay. Kung haba na pala, ang dami pala nating viewers. Nga, bilis sa'yo. Mga flight supervisors na dito on the ground na para mag-assist sa kanila. Pero kung tayo nakita kanina na hindi naman po alam ng ating mga pag-examiner Okay. tayo. Okay na lang kay Admin. Okay, so ang tatrabahuin natin dito, kulang lang talaga sa... Tama ka, Jerwin. Kulang lang sa paliwanag. No? And ang kailangan dulo nito, magkaayusan. At hindi natin kailangan mag-away-away para dito. Kailangan i-verify. Naku, wag nyo naman sabihin nyo, wag na kayo dyan sa Clark Airport. Hindi ganun. Ayusin natin. Counterproductive yan. Ang ganda-ganda ng Clark Airport. Kasi kung minsan naman, Ang ganda-ganda ng Clark Airport. At wala nang mas bubuti pa kaysa sa magsuportahan na lang tayo. Okay? So we'll come up with a module explaining this. Oy, thank you, Doc Chi. Sir, ito para at least maging clear-cut policy natin doon sa